News Bumble. News Bumble. News Bumble. News Bumble. Weekend News. Today is January 17, New Year 2026. Regiment Baguio po lamang na kumikilala sa kadakilaan ng lahing Pilipino. Narito po ang ating Weekend News. Bayon Volcano pumuputok na. Guarantee letter ng LGU hindi na kailangan sa DOH. 1 bilyong dagdag pondo para sa 4 na ospital ng DOH. 241 million pesos na ibalik na mula sa flood control anomalies. Mga opisyal ng DPWH tinanggal ni Secretary Vince Dizon. Legal ang pangkumpiska sa luxury vehicles ni Sandy Co. Impeachment isinusulong rin para kay PBBM. Heatwave sa Australia. At ngayon, para sa ating mga detalye. Sa ating balitang lokal, sa lalawigan ng Albay, patuloy ang pag-alborota ng Bulkang Mayon. Posibleng itaas na sa Alert Level 4 ang kondisyon ng Bulkang Mayon. Ibig sabihin nito, mula 6 km danger zone, maaaring taasan pa ito sa 7 km. Patuloy ang monitoring ng PBOX at operations ng LGU at ahensya ng DSWD para sa mga apektadong residente ng Bicol Region. At ngayon, pinapairal na ang extended danger zone na 7 to 8 km. Nagtayo ng mga tent para maging temporary shelters ng mga evacuees sa nasabing lugar. Ito ang News for More sa ating pa ring balitang lokal. Hindi na kailangan pa ang guarantee letter sa mga LGU sa medical assistance sa programa ng Pangulong BBM sa DOH. Ang Zero Balance Billing Program ay wala nang babayaran pa ang pasyente sa mga ospital ng DOH. Ito'y ayon sa DOH Secretary. So, sa taong bayan, zero balance billing na po ang inutos ng presidente. Bayad na ang bill nyo. Kahit 2 million, 2.7 million yung malaking bill na binayaran ng DOH para sa pasyente. Zero balance. Magpa-admit kayo sa basic accommodation at zero balance po. Hindi kayo withhold ng treatment. Treatment will be given to you. Human Banjo. News Amor. More power. Mga balita, dire-diretso na, walang preno. Sa balitang national, sa proposed 2026 national budget, 1 billion na dagdag na pondo ang ibinigay para sa 4 na ospital ng DOH, ang Lung Center of the Philippines, ang Heart Center of the Philippines, ang National Kidney and Transplant Institute at ang Philippine Children Medical Center. Ang pondo ay gagamitin para sa Zero Balance Billing Program ng DOH. News Bumble. News Bumble. Umabot na sa 241 million pesos ang naibalik na sa gobyerno mula sa flood control scam.
181 million pesos galing kay Alcantara, 40 million pesos naman galing kay Gerald Opulencia at 20 million pesos galing kay Sally Santos. Samantala, abot na sa 20.3 billion na mga assets na freeze mula sa mga personalidad na may kinalaman sa flood control controversy. Patuloy ang inyong panonood sa News Pa More. Sa balitang nasyonal, tinanggal ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ilang regional directors ng ahensya. Tinanggal sa pwesto sina Regional Directors Ronel Tan ng Region 1, Jovel Mendoza ng Region 4A, Virgilio Eduarte ng Region 5, Danilo Villa ng Region 7, OIC Assistant Regional Director Neil Farala, OIC ng Region 4B, at Deruel Umani, District Engineer sa Metro Manila. Samantala, tetestigo rin si Secretary Vince Dizon labang kay Saldico sa Ombudsman. Mga balita, dire-diretso na, walang preno. Sa balitang nasyonal pa rin, ayon sa PNP, legal ang proseso at pagkumpiska sa mga luxury vehicles ni dating Ako Bicol Party List Congressman Saldico. Ginawa ang pagkumpiska sa mga mamahaling sasakyan ayon na rin sa direktiba ni DILG Secretary John Vic Remulla. Mga balita, dire-diretso na, walang preno. Weekend. Ito ang Weekend News sa News Pa More. Sa kabila ng paghahabol ni PBBM sa mga mandarambong sa gobyerno sa issue ng flood control anomalies, ganoon din nais ng iba na ma-impeach ang Pangulo. Sa kabila ng mayorya ng Kongreso, ang kanilang tiwala at suporta pa rin kay PBBM. Sa panig naman ng Malacanang, hindi nagnakaw ang Pangulo. At ang Pangulo naman, handa naman po sa lahat ng pagkakataon dahil siya po ay gumagalang sa konstitusyon, gumagalang po siya sa proseso. Pero kung pag-uusapan po natin ay breach of public trust dahil nabanggit ito tungkol sa di umanong pagpirma sa mga sa GAA. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanomalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. News Pa More. News Pa More. Weekend News. At sa ating huling balita, balitang international. Sa bansang Australia, tinamaan ng heat wave. Idineklara ang total fire ban sa Central Victoria. Kinailangan na ma-evacuate ang mga residente mula sa mahigit na 300,000 hectares na lupa na nasusunog dahil sa isang catastrophic condition ng heat wave sa region. Mahigit na 130 structures ang mga nasunog at nagpapatuloy na paglaki ng damages dala ng extreme weather disturbances sa bansang Australia. The focus today is on establishing containment lines where we can. We know that there is a long recovery journey ahead. News Pa More. News Pa More.